In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan mang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga lagad ay nagkakatipon, nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hininga niya at sinabi, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawag na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong Pentecost Sunday ay isang pangunahing pagdiriwang nating mga Kristiyano na ginaganap tuwing 50 araw pagkatapos ng Easter Sunday. Ipinagdiriwang dito ang pagbaba ng banal na Espiritu sa mga apostol at kay Birheng Maria, na sumisimbolo rin sa kapanganakan ng simbahan. Sa mabuting balita ngayong Pentecost Sunday, makikita natin ang mga apostol na takot, nagtatago at nakapinid ang mga pinto dahil sa pangangamba. Ngunit dumating si Jesus sa gitna nila at sinabi, sumainyo ang kapayapaan. At pagkatapos nito, hiningahan niya sila ng Espiritu Santo. Dito nagsimula ang tapang ng mga apostol. Ang dating tahimik at natatakot, nagiging matapang na mga ngaral ng salita ng Diyos. Ito rin ang tinatawag nating kapanganakan ng simbahan. Ngayong panahon, parang maraming tao rin ang nakapinid ang puso, puno ng takot, galit, pagod, depresyon, bisyo, pride, fake news, inggit, at kawalan ng pananampalataya. Ngunit, ang mensahe ni Kristo ay malinaw. Buksan ninyo ang inyong puso sa Espiritu Santo. Hindi sapat na nagsisimba lang tayo
kung wala namang pagbabago sa ating ugali, pananalita, at pakikitungo sa kapwa. Bilang mga Romano Katoliko, tinatawag tayong maging buhay na saksi ni Kristo sa tahanan, opisina, paaralan, social media, at komunidad. Paano tayo manatili sa pag-ibig ni Kristo? Magdasal araw-araw, kahit maikli, dumalo sa banal na misa at mangumpisal. Magpatawad kahit mahirap. Iwasan ang paninira at galit sa social media. Magbahagi ng mabuting balita, hindi puro reklamo, paninira. Tumulong sa mahihirap at may sakit. Manindigan sa katotohanan at kabutihan. Mga halimbawa ng mga santo, si San Pedro Apostol, dating takot, ngunit naging matapang dahil sa Espiritu Santo. Si San Pablo Apostol, mula tagausig ng Kristiyano, naging dakilang misyonero. Si Santa Teresa ng Calcutta, ipinakita ang pag-ibig ni Kristo sa mahihirap at may sakit. Si San Francisco ng Assisi, namuhay sa kababaang loob at pagmamahal sa kapwa. Ito, mga halimbawa, minsan parang ganito tayo kapag sinusugo ng Diyos. Sabi ni Lord, ibahagi mo ang salita ko. Pero tayo, Lord, lobat ko ako spiritually. Sabi ni Lord, magsimba ka. Sabi natin, Lord, online muna, baka maulan. Sabi ni Lord, magpatawad ka. Sabi natin, pwede bukas na lang po. Active sa TikTok at Facebook, pero inactive sa pagdarasal at pagbabasa ng Biblia. Nakakatawa man, pero minsan totoo. Kaya hinihikayat tayo ng Pentecostes na huwag lang maging wave viewer ng pananampalataya, kundi maging tunay na misyonary ni Kristo. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, sa pagdiriwang na ito ng Pentecostes, ibuhos mo sa amin ang iyong banal na Espiritu upang kami magkaroon ng pananampalataya, kapayapaan, pagmamahal at katatagan sa gitna ng pagsubok. Pagalingin mo po ang lahat ng may karamdaman, pisikal, emosyonal, mental at espiritual. Ipinapanalangin namin ang agarang pagaling ni Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith,
Rino, Rochelle, Irene, Ami, Josefina, Elvera, at ng aming buong pamilya at lahat ng nakababasa, nakikinig at nakapanood nito na may karamdaman. Gabayan mo po ang lahat ng kaparian, lalo ng aming mahal na Santo Papa Pope Leo XIV, mga obispo, aming kura paroko, diocesan administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at ang buong simbahan. Basbasan mo rin ang gobyerno ng Pilipinas, aming Presidente Ferdinand Marcos Jr., upang manaig ang katotohanan, katarungan, at malasakit sa bayan. Kaawaan mo po ang mga kaluluwa ni na Pope Francis, Janet, Hiram, Padre Cesar, at lahat ng aming mga yumao sa pamamagitan ng intersesyon ng mahal na Berheng Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, sakuna, sakit, digmaan, kasamaan, at kapahamakan. Naway manatili kaming matatag sa pag-ibig ni Kristo at maging tunay na instrumento ng kapayapaan at pag-asa sa mundong ito. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!